Kahit ilang tira pa ang gawin mo, hindi ako maapektuhan yan. Tumahimik ka! Baliwala. Ano? Tumagos! Kapangyarihan. Yan ang pinagsanib na kapangyarihan ni Eugene at ni Ryzen. Ang pangingibabaw ng mabuting spiritu ay si Eugene lang ang makakagawa. Hindi ito kapani-paniwala. Eugene. Napakagaan ng pakiramdam ng ulo ko at yun ay aking nagustuhan. Sinabi ko na sa'yo, masasanay ka rin dito. Hindi ka panipaniwala ito! Ang dalawang manlalakay na kaligtas sa pagsabog! Kung ganon, tuloy na natin! Sige! Ang galing nilang dalawa! Pwede kahit sino pa manalo sa kanila! Eugene! Hindi ka dapat matalo! Talunin mo siya! Mas magaling ka namin! Sa ilang sandali na lamang, Vincent, ay ilalabas na ang desisyon. Walang pag-asa si Eugene na talunin si Yomi.
Oo, pero hindi basta na lamang ito susuko. Si Yomi wala rin balak na sumuko. Talagang mahusay ka. Ano ba talaga ang binabalak niya? Walang iniisip na anuman si Eugene. Merong isa kung hindi ako nagkakamali. Anong iniisip niya? Siyempre naman! Alam mo na yun! Ang talunin ka at umuwi na! Ha? Alfred! Eugene, huwag kang magkakamali. Hindi ka nag-iisa. Lalaban ka para sa iba, hindi para sa'yo. Lalaban ka alang-alang sa iba. Eugene! 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 Ano yun? Ang spirit beam ni Sensui. Pero hindi. Ibang spirit beam yun. Paano niyang nagawa yun? Ha? Ang galing! Ang galing talaga ni Eugene! Pakiramdam ko ay gusto ko itong gawin habang buhay kasama ka. Nasisiyahan ako, Eugene. Pero, Tulad ng ibang palaro, ang laban ay kailangang matapos. tama yun. Eugene! Halika na! Yomi! 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 Eugene! 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 Isa! Dalawa! Tatlo! Apat! Lima! Anim! Pito! Walo! Siyam! Gising ka na pala. Nasaan ako? Eugene! Kumusta ka na? Nandito kayo? Sa wakas, gising ka na. Teka, ano ba nangyari? Eugene, natalo ka sa laban niyo ni Yomi.
At mula nun, 1 linggo ka nang natutulog. Natalo ako. Ganun ba? Akala ko tabla to, pero nanatiling nakatay si Yomi. Marahil ang pagtitiwala ni Shure ang dahilan. Ganun pala. Pero ang ganda ng laban yung yun, Eugene. Your battle with Yao Ming Sana'y lalo pa naging maganda. Oo nga, ang galing talaga. Siya nga pala. Ano na nangyari sa paligsahan? Napili na ba ang huling kalahok? Hindi. Tapos na ang paligsahan. Ha? Ano? Matapos ang magagaling na laban, sa wakas ay mayroon na rin nanalo! Ipinapakilala namin sa inyo ang nanalo sa paligsahang ito, si A.E. Palakpakan natin siya, ang kampiyon sa paligsahang ito! Ano nangyari kay Yomi? Natalo siya sa sumunod na laban. Natalo siya? Kinailangan niya ang pisikal at spiritual na enerhiya para manalo sa sumunod na laban. Pero naubos ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa iyo. Si Mukoro. Tinalo niya si Natsume, pero natalo naman siya laban kay Enki. Nandito ako, nakatayo sa harapan niyo bilang isang kampyon. Tingin ko hindi ako nanalo dahil sa tunay na kapangyarihan. Pero gusto ko sabihin na iingatan ko ang mundong ito habang namumuno ako dito ng 3 taon bilang kampyon. 3 taon? May paligsahan na naman pagkatapos ng 3 taon? Kung gano'n, sasali mo ako sa susunod! Hindi Siyempre ka na sumali! Wala ka na pa sumali! Kahit sino pa ang manalo, kahit ano pang mangyari sa loob ng 3 taon, iisa lang ang itinakda ko. Bilang tagapamuno ng mundong ito at bilang kampiyon ng paligsahan sa susunod na 3 taon. Yun ay walang manggugulo sa mundo ng mga tao. Ha? Ano? Ano? Wala pa akong konkretong plano sa ngayon pero magsasama-sama tayo ng puwersa at gawin natin maganda ang mundong ito para sa lahat. Ipapaalam ko sa inyo ang susunod na plano ko hanggang sa muli. Hindi ko nakikita si Naomi ah. Nasa isang paglalakbay si Yomi. Paglalakbay? Oo, pagkatapos ng ika-4 niyang laban. Aalis ka? Oo, pupunta kami sa isang malayong lugar. Kailangan kong sanayin si Shura para maging mas malakas siya kaysa kay Eugene. Hindi! Baliwala naman talaga siya eh! Magiging mas malakas ako kaysa kay Papa! At syempre, mas malakas pa ako sa iyo, Dennis! Iintayin kong araw na yon. Pakisabi nga pala kay Eugene na naging masaya ako. Masaya ako at nagkaroon ako ng pagkakataon na makalabang ko siya. Alam kong hindi ko nagamit ang lahat ng lakas ko tulad ng dati. At hindi ko talaga alam kung anong mangyayari sa susunod na magharap kami ulit. Sasabihin ko. Dennis, lubos kong ikinagagalak na makilala ka. Yun lang ang masasabi ko at maraming salamat sa inyong lahat. Kung gano'n, Eugene, magkita tayo ulit pagkatapos ng 3 taon, ha? Oo ba? Sa susunod, mananalo ko at mamumuno sa mundo ng mga spirito. Ay, nako, eto na naman kami. Hindi ko akalain na ganito lang matatapos ang paligsahan. Pero, masaya na rin ako. Dennis, anong binabalak mo ngayon? Uuwi na lang ako sa amin. Ganun ba? Sige, Eugene! Mag-ingat kayo! Tore na! Kayo rin! Ano nang gagawin niya ngayon, Dennis? Mukhang may mga dadaanan pa siya bago umuwi. Babalik ka ba sa mundong yun? Oo, uuwi na ako. Vincent,
Salamat sa pag-alala mo, pero hindi ko matatanggap to. Masyado mahalaga to sa'yo. Huwag ka magalit, pero ibabalik ko to sa'yo. Sino naman nagsabi sa'yo na sa'yo ko yung bibigay? Biro lang yun. Gusto mong bigay ko to kay Micaela? Tama. Sabihin mo na ang kapatid niyang matagal na niyang hinahanap ay wala na. Bakit hindi ikaw magbigay nito sa kanya? May iwan ako sa mundong ito. Tapos na ang pagkukuha rin paghahanap sa kapatid niya. Kung ganoon, mas mabuting ikaw magbigay nito sa kanya. Kahit gaano pang katagal. Ayaw mo talaga makipagtulungan, ha? Mukhang ang lahat ay pauwi na. Hindi ko akalain na nagpalaki ako ng tao na may kakayahang mamuno sa mundo ng mga espiritu, magtayo ng paligsahan at harapin ang 3 malalakas na nilalang sa mundong ito. Ha? Tama na. Baliwala yun. Tama lang yun! Ha? Muntik mo ng pag-awayin ang mundo ng mga espiritu, mundo ng mga tao at ang spiritual na mundo. Marahil magkakaroon ng maraming pagbabago sa loob ng mundong ito 3 taon mula ngayon. Eugene, Sandali lang. Hindi ko pinlano ang mga to. Minsan sa pagwawalang bahala ay napapahamak ako. Pero minsan nakakatulong ito sa mga ginagawa ko. Marami na ako naging laban. May mga mahuhusay at meron din namang hindi. Lagi na lang ako natatalo, pero masaya ako sa tuwing nakakaharap ko siya. May ilan na tulad ni Alfred na hindi ko maintindihan. Pwera na lang tuwing maghaharap kami. Ano ba? Tanda ka sa pagsasalita! ang pag-asa na pagsanibin ng 3 mundo ay parang isang bato na malawak na bukid pero balang araw, ang 3 mundong ito ay magiging isa. Siya nga pala! Tanggal ka na, Eugene! Ganun ba? Alam ko na yun bago mo pa sabihin. Matagal nating hindi makikita ang isa't isa. Tama. Mag-iingat ka. Sige, aalis na ako, Jericho. Sige! Ah, siya nga pala. Mas bagay sa'yo ang itsurang ganyan. Paano niyang nadadala ang mga bagay na ganun lang? Yun ang maganda kay Eugene, parang baliwala sa kanyang lahat. Siguro nga. Natapos na naman ang isang laban. Pero, habang nabubuhay tayo, kailangan magpatuloy tayong lumaban para sa isang dahilan. At walang sino man ang makakatakas sa laban na yun ng buhay. Sandali lang, George. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Wala ho. Kumusta ka na, aking anak? Tapos na, ama ko. At madali din akong natalo. Binalak mo bang manalo? 300 taong ka maaga. Mukhang matagal-tagal pa yon. Anong binabalak mong gawin ngayon? Siyempre, nagpasya na ako. Sabihin mo, ano na pagpasyan mo? Magsasanay ako para makapaghanda. Bakit? Balak mo bang maglakbay? Maglakbay? Maglakbay. Oo. Maganda rin yun. Malawak ang mundong ito. Walang hangganan. Pero sa ngayon, uuwi na ako. Tutuparin ko ang pangako ko. Paalam. Eugene. Babalik ako, ama ko. Eugene, pasensya ka na, pero sa ngayon, kailangan kong ayusin muna mga problema ko. Pero, babalik ako. Naintindihan ko. Naasahan namin lahat na babalik ka gaya ng iyong pangako. Paalam. Oo. Tayo na. Ang bawat isa sa kanila ay patungo na sa landas na sila mismo ang pumili.
At ganun din ang kay Eugene. Ganun ba? Lahat ng kaibigan natin natalo? Okay lang yun. Ginawa naman natin ang lahat eh. Hindi ako makapaniwalang natalo rin si Eugene. Mabuti na lang at hindi ako sumama sa inyo. Ganon din naman yun eh. Tama na. Hindi ko naman na kailangan ipakita sa inyong lahat ang galing ko sa paglalaro. Ay, si Alfred! Kumusta? Bakit? Ano naman ang kailangan nyo? Saan ka pupunta? May aasikasuhin lang ako. Kasintahan mo ba siya? Sige na, ipakilala mo siya. Ano ba kayo? Lalaki yan eh! Ano? Nagbibiro ka ba? Makabago ba siyang henerasyon? Naku, Alfred, hindi ko akalain yan ang gusto mo. Ano pag sinasabi nyo? Hindi ako interesado sa mga lalaki! Teka, sandali, Alfred. Sumama ka naman sa amin. Sige na. Huwag ka magalit ha. Hindi naman ako galit eh. Marami ka palang tagahanga. Simula nang pumasok ko na high school, kinailangan ko makisama sa kanila. Ginawa ko ng lahat para makapasa sa entrance exam. Hindi ako makapaniwala ah. Totoong seryoso ka na sa pag-aaral mo ngayon ah. Talagang ganun na nga. Basta nag-aaral ka, hindi ka mahihirapan sa eskwela. Ano ba sinasabi mo? Hirap na nga ako sa pag-aaral ko dahil hindi naman ako sanay. Tsaka wala rin naman pagbabago sa mga grado ko. 2 taon na ngayon. Ano? 2 taon ko nang hindi nakikita si Eugene. Ganoong katagal na ba? Nababalitaan kita sa mga kaibigan mo at sa mga kamag-anak kaya hindi ko naisip na nawala ka na matagal. Napakatagal na pala nun. Okay lang yun. Wala naman nagbago kay Eugene. Dennis, hindi ba siya uwi dito sa atin? Sabi niya, may dadaanan pa daw siya. At saka, sinabi din niya kay Jenny na maghintay ng 3 taon dahil may aasikasuhin pa siya bago siya bumalik dito. Si Eugene talaga. Tumawad pa ng 3 taon. Natalo na siya kaya wala nang dahilan para magtagal pa siya. Tsaka magiging masaya si Jenny pag nagkataon. Sige na. Ibigay mo ka ba? Sige na, daday. Daday, bayaran mo. Gwapo ni Billy mo. Jenny! Hintayin mo kami! Teka, bakit hindi tayo pumunta sa mall ngayon? Pasensya na kayo, pero may plano ako ngayon. Talaga? Ibig mo sabihin, isang date? Natagpuan mo naman sweetheart mo? Maganda sana yon pero... Pero syempre, hindi pa. Alam mo namang hindi ganong klase si Jenny, no? Siya yung tipo na takipo. Malay mo, maaari rin siyang umibig sa ibang lalaki. Pero kung iisipin mo, nakapagtataka ang lahat. Anong ibig mo sabihin? 2 taon na nang labanan niya si Sensui para pigilan ang paggawa ng lagusan. Tapos tinakpan niya ang lagusan. Sabi pa nga niya, wala raw makakalusot. Pero paano kayo nakakapasok sa mundo ng mga tao nang gano'n na lang? Yun ba? Yun ay dahil ang spiritual na mundo ay niluwagan ng harang. Ganun ba? Ngayon naintindihan ko na. Ano? Ang ibig mo sabihin, niluwagan ng harang? Paano natin malalaman ngayon kung ligtas sa mundo ng mga tao? Ano bang sinisigaw mo dyan? Para kang bata! Susie, ikaw pala. Dennis, ang tagal na nating hindi nakita! Mag-ingat ka. Baka may panganib na naghihintay sa atin sa tabi-tabi. Ano bang problema mo, Alfred? Huwag kang mag-alala, Alfred. Mayroong mga spiritual na tali na pipigil sa mga puwersang nagnanais na gumawa ng hindi tama sa mundong ito. Hindi ko maintindihan pero yun ang sinabi niya kaya ayos lang. Kasi naman tinakot mo ko kanina. Ha? Si Jenny, Oh, si Jenny! Ang haba na ng buhok niya! ang ganda niya ngayon, no? Sige. Kailangan na nating umalis. Ito po, 50 pesos lang.
Salamat. At saka dyaryo, Ano ba? Bakit ang tagal mo? Akala ko busi mo yung paninda rin eh. Tinatanong niyo ba kung mahal ko ang kapatid ko? Siyempre naman! Inaalagaan niya ako eh. Teka, hindi ka ba kakain? Ikaw, kung ayaw mo, ako na lang kakain itong lahat. Nakakailang ka talaga. Pwede bang tumahimik ka na lang? Mukhang masamang balita to. Ano yun? Susi, ano bang bagong balita dyan sa dyaryo na binabasa mo? Teka, di ba si Vincent ito? Ano? Si Vincent nga to. Pero di ba nasa mundo siya ng mga spirito? Nagpapatrolya si Vincent sa mundong ito. Para matiyak niya na walang gumagala na may balak na hindi maganda sa mundong ito ng mga tao. Mabuti na yung naninigurado, di ba? Amoy ng isang tao. Ang isang to'y matandang lalaki. Isa na naman. Sige, dalhin siya. Anong gagawin natin sa kanya? Pabayaan mo na lang. Marahil yan ang tadhana niya. Ngayon, tanda, dadaling ka na namin sa mundong pinanggalingan mo. Pero kapag tuluyan ka na nagising, makakalimutan mo ang lahat-lahat na nangyari dito sa mundong ito. Maliwanag ba? Ayon kay Enki, ang kampyon sa mundo ng mga spirito, gusto niyang ipatupad ang pagtulong at pagbalik sa mga tao na nawala sa mundo ng mga spirito. Sa ganitong dahilan, isang patrol group ang binuo at ang mga semifinalist sa paligsahan ang mga namumuno. Tatlong taon. Nakakainip to. 3 taon na nagpapatrolya tayo sa paligid. Mamumuno tayo ng 3 taon. Huwag na kayong umangal. Kasalanan natin ito. Natalo tayo sa paligsahan. Maigpit ang laban. Walang dudang mas malakas si Enki pero kung lumaban ng seryoso si Mukuro, si Enki ay isang kalaban na maaring talunin. Nakakapanghinayang. Hindi siguro. Tingin ko ginamit ni Mukuro ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa laban. Anong ibig mong sabihin? Ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa laban, pero imposible ang manalo dahil malaki ang nawalang enerhiya sa kanya nung unang bahagi. Marahil, hindi na natin makikita ang kanyang tunay na enerhiya at lakas. Pero bakit? Dahil makikita sa mga mata niya ang katahimikan at kapayapaan. Anong nangyari? Hindi ko alam. Siya lang ang tanging nakakaalam ng dahilan. Tama na, huwag na kayo magtalo. Babawi na lamang tayo sa susunod na paligsahan. Oo, kung handa siyang lumaban ulit. Kumusta ang patrolya niyo? Walang kwenta. Kung gusto mo, pwede kang bumalik sa mundo ng mga tao. Nasa sakin na lang yun. Si Vincent talaga. Mukhang hilig naman niya yung ginagawa niya ngayon eh. Siya nga pala, ano bang kailangan sa atin ni Boss Jeremiah? Hindi ko alam. Sabi lang niya, maganda kung magkakasama tayo ulit. Baka naman may mga bago siyang damit na ibibigay. Ano ka ba?
sa lugar na to? Pakiramdam ko, payapa ang loob ko dito. Kayo pala. Ah! Micaela! Magandang hapon, Alfred. Ikinagagal ako, makita ka! Ako rin. Halika, tumuloy kayo. Kamusta ka na? Mukhang tumaba ka. Hindi ka ba nainip at nalungkot habang wala kami? Hindi naman. Dinadalaw kasi ako ng madalas ni Alfred kaya hindi ako nalulungkot. Talaga? Ikaw talaga, Alfred, Wala kang sinasabi sa akin. Ano ba kayo? Kinakailangan ko dalawin siya dahil ako na lang ang naiwan sa mundo ng mga tao. Bumibisita ako para balitaan siya. Micaela, nasaan na si Jeremiah? Nandito siya. Nandito na kayo. Ganun pala. Hindi pa pala siya bumabalik. Pero anong ginagawa niya doon? Hindi ko alam, Master Jeremiah. Talagang puro laban lang ang alam niya. Wala nang ibang importante para sa kanya eh. Ha? Ha? Pero, alam nyo? Natutuwa ako na makita kayong lahat ngayon. Ako rin. Masaya akong makita kayong lahat. Ang totoo niyan ako rin. Tama na nga sinasabi mo, Alfred. Ginagaya mo lang naman sila eh. Ayan! Nandito pala ang buong tropa! Charlene! Jenny, kamusta ka na? Hindi ko akalain si Charlene ay imbitado rin pala dito. Ako rin! Ha? Ikaw? Saan ka naman ang galing? Kumusta? Ganun pa rin ang itsura mo, Alfred. Ikaw, may tsupon pa rin. Mukhang nandito na ang lahat. May dahilan kung bakit ko kayo tinipon lahat dito. Gusto kong sabihin sa inyo kung anong mangyayari kung sakaling wala na ako sa mundong ito. Bakit yung papag-uusapan natin? Nandito tayo para magsaya. May nararamdaman ka na ba? Jeremiah? Ayoko ng ganyang usapan. Di bale, makinig na lang kayo. Kapag wala na ako, kayo nang bahala sa lugar na ito. Ha? Aabutin ng matagal na panahon bago ang mga tao at ang mga spirito ay mabuhay na matahimik na magkakasama. Mula dito hanggang sa pinakamalapit na bayan, aabutin ng ilang oras sa biyahe. Maaaring hindi madali para sa isang taong tumira dito. Pero magandang lugar ito para makaiwas sa lahat ng kaguluhan. Gusto kong panatilihin nyo ito tulad na nakikita nyo ngayon at gamitin ito ayon sa inyong pangangailangan. Mukhang imposible na taparin ang gusto niya. Gusto niyang panatilihin ang ganda ng lugar. Sigurado kong ang lugar na ito ay hindi madaling ayusin. May oras pa. Mamasyal muna tayo bago umuwi. Maganda yun Micaela! Sumama ka sa amin Sige. Paano kung mas mauna pa tayo kaysa kay Master Jeremiah? Imposible yun, Ano yun, Alfred? Kami ni Eugene ay nagtagal din sa lugar ni Master Jeremiah. Marami na rin kami pinagdaanan ni Eugene. Maraming paghihirap at mga laban. Alam mo, hindi ko talaga inaasahan. Naaabot sa ganito ang lahat na si Eugene ay may ibang dugo pala sa katawan niya. Pakiramdam ko, ang lahat ay katumbas ng pag-akyat namin sa hagdan na ito. Alam mo, Dennis, hindi ko na nga namalayan ang lahat sa sobrang bilis ng pangyayari. Hindi ba nakakagulat na nandirito pa rin tayo buhay at nag-uusap? Oo, maraming bagay ang nangyari. Sa bilis, hindi mo naaalala ang lahat. Tama. Teka! Ha? Ano bang ginagawa niyo dyan? Ano pa kayong dalawa? Nanganga
magising? Ah, oo nga pala, no? Micaela, hintay mo ako! Nakakatuwa siya talaga. Oo. Ay, ang gandang pagmasdan ng takip silim! Alam nyo, ngayon lang ako makakakita ng magandang paglubog ng araw. Ha? Talaga? Kasalanan ni Don Paquito yan! Micaela, halika na. Sige. Sasama din ako, dyan ka na! Sige! Sasama ako sa kanila sa paglalakad! Ang sarap ng pakiramdam. Ha? Ang ganda ng paglubog ng araw. Ang ganda rin ng hapon. Ang araw at ang dagat ay pulang-pula. Mas gusto ko ang dagat sa hapon. Balik ulit tayo dito. Sige. Micaela! Pumunta ka dito madali at tingnan mo tong nahuli ko! Namulat ako ng kabibi para sa'yo! Ah, ang gaganda nila. Eugene? Ikaw talaga! Eugene! Ano pa ang hinihintay mo? Umuwi ka na kaagad! Hindi na ako maghihintay na higit pa sa 3 taon! Sumusobra ka na! Kawawa naman siya. Hindi na kita paghihintayin pa. Ha? Ha? Kamusta? Nandito na ako. Eugene! Aray ko! Ano pag ginagawa mo? Sakit nun ah! Wow! Ano bang ginagawa mo? Halika rito! Hindi pa ako tapos sa'yo! Teka! Oh, ganun ha? Oh, ito! Oh! Oh, ayan! Bang! Ito sa'yo! Tayo na? Nagyabang ka pa! Akala ko ba ikaw magiging pinuno sa mundo ng mga spirito? Siyempre! Balang araw! Umpisa na natin ang pagsubok! Bago yun, tatalunin na muna kita! Hindi! Subukan mo muna ako!